It's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinsan ko, kasintahan ko, at nabuntis niya pa ako. Hi DJ Rocky, itago mo ako sa pangalang Angel, and this is my secret file. 3 years ago, 15 years old pa lang ako, nagbubulakbol na ako. Hiwalay na kasi sina mama at papa nung 2 years old pa lang ako. Kaya yun yung ginawa kong rason para lumayas. Then one day, nag-inuman kami ng mga kaibigan ko. Then, may sinabi sa akin yung friend kong si Manny Rose. Uy, Jel, sama ka sa amin dun sa pupuntahan namin. May pinsan ka dun, kaapelido mo. Kilalanin mo, baka kilala niya ang tatay mo. Sabi sa akin. Actually, alam ng mga kaibigan ko na simula nang maghiwalay yung mga magulang ko, never ko pang nakita yung pagmumukha ng tatay ko. Siyempre, baby pa ako nung huling nakita ko siguro yung tatay ko, kaya hindi ko na matandaan. Kaya nga nung nalaman kong may kaapelido ako, nagka-interes akong sumama sa mga kaibigan ko para makilala at matanong nga dun sa taong yun kung kilala niya ba yung tatay ko. So pinuntahan namin yung lugar. At dun ko nakilala si Kenji. Sabi niya bigla sa akin, "Hi pinsan." Wala naman akong maisagot kaya nag-nod na lang ako nung gabing yun. At doon ko pa nalaman na yung pinsan ko boyfriend pala ng isang kaibigan kong si Diana. So nag-enjoy lang ako noon. Hindi ko nga natanong kay Kenji kung kilala niya ba yung tatay ko kasi busy siya sa jowa niya eh. So hinayaan ko lang. Fast forward, nakauwi na ako sa bahay namin nang biglang may nag-text sa akin, si Kenji. "Nice meeting you, Angel. Balik kayo dito next time, ha?" Nag-reply naman ako ng, "Nice meeting you too. Sige, punta ako uli dyan pag may time." So, in-off ko na yung phone ko. Matutulog na ako noon. Then, few days later, nalasing ako. Tinext ko si pinsan ng, "Pinsan, mahal mo ba ako?" At sumagot naman siya ng, "Pinsan kita, syempre mahal kita bilang pinsan." Kinabukasan, nagulat ako sa mga nabasa ko. Kung ano-ano yung mga pinagtatanong ko sa pinsan ko. So, fast forward, nagkaroon ng conflict yung pinsan ko at si Diana. Naghiwalay sila ni Diana. At dun kami mas naging close ng pinsan kong si Kenji. Hindi ko nga alam kung pinsan pa ba yung turing ko sa kanya o napapamahal na talaga ako. Ewan ko ba sa sarili ko kasi parang iba ni. Iba rin kasi mag-alaga si Kenji. Daig niya pa yung mga naging kasintahan ko. And by the way, single ako that time. Then, lumipas pa ang mga araw, Feb 18. Kagigising ko lang noon kasi tunog ng tunog yung cellphone ko. Meron akong 5 missed calls at meron akong unread message. "Good morning, pinsan. Kumain ka na? Punta ka naman dito mamaya, oh." Hindi ko alam kung bakit yun yung text niya sa akin, pero sinabihan ko lang siya na, "Okay, punta ako dyan mamaya. Pero teka, ano namang gagawin ko dyan?" So nag-reply siya ng, "Wala lang kasi wala akong kasama dito eh. Please." Nagmamakaawang sabi niya. Natawa na lang ako at bigla siyang tumawag sa akin. "Pinsan, bakit ba kasi nagkaparehas pa tayo ng apelido? Malas nga naman, oh." Inis na sabi niya, tas natawa lang ako doon. So sinagot ko siya, "Oo nga no." Pero pabiro ko lang sinabi yun ha. At sumagot naman siya ng mga salitang hindi ko inaasahang manggagaling sa kanyang bibig. "Pinsan, bahala na pero pwede ba kitang ligawan?" Parang huminto yung isipan ko. At parang yun yung mga salitang nagpaandar ng puso ko. Hindi naman pigilan ng utak ko yung puso ko. Kasi noon pa lang, alam ko, may gusto na ako sa pinsan ko eh. So walang pag-aalinlangang sinagot ko siya ng, "Sige ba, bahala na yung mundo. Wala rin namang makakapigil sa atin eh." At laking tuwa niya na ganun ang sagot ko. Kaya pinapunta niya ako dun sa lugar niya. Fast forward, hindi ko na inisip kung anong posibleng mangyari sa amin. Basta ang inisip ko lang, mahal ko na siya.
Oo, mahal ko na ang pinsan ko. At nagpasya kaming mag-live-in. Sa totoo lang, may nangyayari sa aming dalawa. At marami ring pagsubok ang dumating sa amin. Kumalat sa lugar nila na magpinsan kami dahil sa mga kaibigan niya. At dahil doon, muntikan na akong sumuko. Pero mas maraming rason na ibinigay si Kenji para tatagan ko yung loob ko. At huwag sumuko sa laban. Kaya ang ginawa namin, pinalabas naming hindi talaga kami magpinsan. Lahat ng yun, ginawan namin ng storya para mapaniwala ang lahat na hindi kami magpinsan. At syempre, napaniwala nga namin sila. Fast forward, 2 months na kami noon nang mag-decide akong umuwi sa amin. And yes, hindi madaling mahiwalay sa kanya kasi isipin nyo 2 months kayong hindi naghihiwalay. 2 months na siya yung laging nakikita mo. Tapos siya yung nakakausap mo at siya yung kasabay mong matulog. Tapos biglang maghihiwalay kayo. Kaya nung time na umuwi ako sa amin, text siya ng text. Hindi raw siya makatulog, hindi raw niya kayang hindi kami magkasama. Ang sakit. Hindi ko rin naman kaya Kaya ginawa ko, kinabukasan, nag-decide akong ipatigil siya sa trabaho niya. Pinapunta ko siya sa bahay, pinakilala ko siya sa mama ko, pero pinakilala ko siya bilang pinsan. Laking tuwa naman ni mama dahil nakilala ko raw si Kenji. Si mama kasi mahilig sa business kaya nag-decide si mama na doon na lang sa bahay ipatira si Kenji dahil magbe-business na lang daw sila. Total wala naman daw tong trabaho. O diba? Ang saya-saya ko na uli. Makakasama ko na siya uli. Hindi na siya mawawala sa tabi ko. Mahal na mahal ko talaga si Kenji. At ayun nga, nag-miss sila. Lechon belly, kaso hindi umasenso Kaya pansamantalang nakatira si Kenji sa amin habang hindi pa siya nakakakita ng trabaho. Although, medyo nakakahalata na rin si mama sa amin. Isang araw, wala si mama. Kumakain ako nang bigla akong nasuka. Binaliwala ko lang yun. The next day, umalis si mama pero bago siya umalis, sinabihan niya ako ng, "Nak, text kita mamaya ha, mag-uusap tayo." Kinabahan ako doon. Anong pag-uusapan namin? Kaya nag-ready na ako. Nag-prepare ako ng mga isasagot ko sa kanya. At nag-try din ako gumamit ng pregnancy test. Baka sakaling meron masabi ko agad sa mama ko. At yun na nga, nagpiti na ako. Natulala na lang ako nang makita ko ang resulta. Positive. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano na yung magiging anak namin? Parehas kami ng apelido. Para ako mababaliw noon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko talaga. Pero sinabihan ako ni Kenji na, "Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan." At yun yung mga salitang nagpatatag sa akin. Nabuhay na naman yung loob ko at naging kampante ako. Kaya yun, hinarap ko si mama, nagkita kami sa plaza at nag-usap kami. "Nak, matanong nga kita, huwag mong mamasamain Kayo ba ng pinsan mo? Aminin mo na nga nang hindi na ako mahirapan pa. Gulong-gulo na yung isip ko Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya eto, naglakas ako ng loob na magtanong sa'yo baka sakaling totoo ang hinala ko. Nang matulungan kita at makorek ko yung mali mo." At dun, dahan-dahan nang tumulo ang mga luha ko dahil wala akong maisagot sa mama ko kundi, Ma, sorry. Sorry ma, nagkamali ako." At pinakita ko yung result ng PT. Then sinabihan ako ng mama ko na papuntahin si Kenji kung saan kami nag-uusap. Kaya agad ko namang tinawagan si Kenji, pinapunta ron. Nang makarating na siya, nag-usap sila. At naplano kung anong gagawin kaya nag-decide si Kenji na maghanap ng trabaho. And then, sinabihan niya naman si mama na hindi niya ako iiwan at aalagaan niya ako at ang magiging anak namin. Natanggap naman kami ni mama. So, tutulungan niya raw kami na mapalitan yung apelido ko kasi apelido ng papa ko yung ginagamit ko. At doon kami magkapareho ni Kenji Kaya, ngayon, after few years, apelido na ng mama ko yung ginagamit ko. Mahirap pumasok sa pag-ibig, lalo na't batas ang kalalabanin. I gave birth to my son when I was 16 years old. At ngayon, he's turning 2 years old. Sadly, hindi rin nag-work yung relationship naming dalawa ni Kenji.
Nag-decide kaming maghiwalay nung 5 months pa lang si baby. Nasa akin yung bata. And never na rin akong nakipag-communicate sa kanya simula nang maghiwalay kami. Hindi na rin siya nagparamdam eh. And now I'm turning 18 years old. And one of the lessons I've learned from my own story is huwag tayong papasok sa relasyon, lalo na't wala pa sa tamang edad. Hindi madaling magkaroon ng pamilya. Muli, ako si Angel, at ito ang aking secret vow. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Sinabunutan ko ang kaibigan ko dahil sa pasmado niyang bibig. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matinding emosyon ang nararamdaman ko ngayon. At narito ako ngayon para magbahagi ng aking kwento. Nang sa gayon ay kahit papano mabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. Itago niyo ako sa pangalang Sahara. At ito ang aking secret file. Year 2020, pagkatapos ng pandemic, meron akong naging boyfriend. Halos 2 taon din kaming nagsama. Pero hindi kami nabiyayaan ng anak. Nauwi sa hiwalayan. Pagkatapos nun ay nakilala ko ang partner ko ngayon. Kung susumahin, 4 na taon na kaming magkasama. Tulad ng ibang relasyon, hindi ito perpekto. May mga araw na masaya, pero may mga panahon din na halos araw-araw ay nag-aaway kami. Pero sa kabila ng lahat, nananatili pa rin kaming magkasama. Sa loob ng 4 na taon, hindi rin kami nagkaroon ng anak. Kaya minabuti kong magpatingin na sa doktor. At dito ko na nalaman na may PCOS ako. PCOS sa parehong ovary. Dahil dito hindi regular ang period ko. At mahirap matukoy ang fertile days ko. Niresetahan na ako ng fertility meds. Pero hindi naman talaga nagiging successful. Marami na akong naubos na pregnancy test. Ni isa. Kahit minsan, walang nag-positive. Ang sakit sa pakiramdam kasi bawat test ay parang pag-asa. Pero nauuwi sa pagkadismaya. Ramdam ko na rin yung lungkot at pressure ng partner ko. Kahit never naming napag-uusapan at hindi niya pinapahalata. Dama ko naman na mabigat ang aming dinadala. Alam kong gustong gusto na niya. Karamihan ng mga kaklase
o mga kaibigan ko. Kasal na at may mga anak. Para bang ako na lang yung naiiwan. Although bata pa ako, I'm still in my 20s. Pero dahil sa kondisyon ko, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung kailan ako mabibiyayaan. Nakaka-depress. At hindi ko naman masabi lahat ng ito sa partner ko. One day, umattend kami ng kasal ng kaibigan ko. Lahat ng mga batchmate namin ay may mga anak na. Yung isa nga buntis pa. Magkakasama kami sa iisang table. Kwentuhan, kumustahan, hanggang sa ako na ang naging pulutan. Inulan ba naman ako ng mga tanong na, "Oh, gusto niyo na ba magkaanak? Ano, nagtatry na ba kayo? Oh, kailan na?" Then humirit yung isang kaibigan namin na single mom, pero laging may kadate. At ang sabi niya ay, "Gusto mo ako na lang magpabuntis dyan sa partner mo?" DJ Rocky and DJ Jello. Nag-inhale, exhale ako para kumalma. Pero parang hindi tumalab yung pagpapakalma ko sa sarili ko. And the next thing I knew, ay sinasabunutan ko na yung kaibigan ko dahil sa pasmado niyang bibig. Nakita ko ang shock sa mga mata ng mga tao sa paligid namin. Ang sumunod na minuto ay parang mabigat na katahimikan. Oo, kaibigan ko siya. Pero bakit ganun siya? Then maya-maya pa humarap siya sa akin, nagbigay ng isang mabilis na sorry. Hindi ko alam kung sincere ba siya o nagulat lang siya. At lahat ng mga kaibigan namin sa lamesa, nagsimula ng magbulungan. Hindi ako nakaramdam ng pagsisisi, no? Dahil punong-puno ako ng galit. Galit ako sa mga tanong, galit ako sa pamimressure, at hindi nila alam kung ano talagang tunay na nararamdaman ko. Ang partner ko na kanina tahimik lang, tumayo. Hinarap ang mga kaibigan ko, sabi niya, "Sana maging sensitive naman kayo. Di nyo alam yung pinagdaraanan namin, kaya sana mag-ingat kayo sa mga salitang binibitaywan ninyo." Then bigla ako napayakap sa partner ko. Maya-maya pa nag-aya na siyang umuwi. Lumabas kami ng venue. Naglakad kami sa madilim na daan. Walang nagsasalita. Pero ramdam ko yung hinagpis sa pagitan namin. Hindi dahil galing kami sa galit, kundi dahil may mga bagay na hindi namin masabi sa isa't isa. Hanggang sa nabasag na ang katahimikan, partner ko na mismo ang nagtanong, "Okay ka lang ba? Nandito ako. Kahit anong mangyari." Alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, dahil doon sa sinabi ng partner ko, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Napaiyak ako. Tumulo yung mga luha ko, ang sakit. Then niyakap niya ako. Sumabay siya sa mga luha ko.
Inabot niya yung kamay ko. Sabay kaming naglakad pabalik sa kotse. Pagkadating namin sa sasakyan, pagkasakay namin doon, nagsalita pa siya ng isang linyang hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi ako sigurado sa kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung kailan tayo magiging magulang. Pero narito ako. Handa akong maghintay. Yung mga salitaan ng partner ko parang yumakap talaga sa akin. Kahit nasaktan ako, kahit ang dami kong frustrations, at least nalaman ko na hindi ako iiwan ng taong to. Simula noon, araw-araw dumadaan ako sa simbahan para magdasal. Humihiling na sana bigyan niya kami ng kahit isa lang na anak. Minsan nga naisip ko mag-ampon na lang kami. Imagine, sa karir wala akong masabi kasi maswerte ako eh. Stable yung trabaho ko. Pero kahit ganun ramdam ko pa rin na may kulang. Kasi pangarap ko talaga magkaroon ng pamilya. Yung magising ako sa umaga na kasama ang asawa ko at ang anak namin. Hindi luho o pagpunta sa kung saan-saan matatagpuan ng tunay na kaligayahan. Para sa akin, hindi material na bagay ang luxury ang makapagpapasaya sa amin. Ang tunay na happiness ay yung maging isang ina, magkaroon ng simpleng, masayang pamilya. Siguro hindi pa ito ang tamang panahon para sa amin. Pero umaasa ako na darating din yun. Life goes on. Kailangan ko lang tanggapin na may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. At may mga pagkakataon na ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na nagmumula sa taong kasama mo sa bawat laban. Maghihintay ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Sahara. At ito ang aking secret file. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa buong kapuluan is already 11:19 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama nyo rin po ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinaka-tatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And i-welcome na rin natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi po. Hello po, good evening po. Good evening. Anong pwede naming matawag sa'yo? Kat na lang po. Kat. Ilang taon ka na, Kat? 28 po. 28. Sang lupalop ka naman galing, Kat? Tagig. Taguig. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa ni Titan Jello dito. Kat, 28 from Taguig. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is may sama pa rin po ako ng loob sa ex ko.
May sama ka ng loob sa ex mo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Kwento mo naman sa amin, bakit at nagkaroon ka naman ng sama ng loob dito sa ex mo? Anong ginawa sa'yo? Actually po, ex ko siya, 6 years po kami tumagal. Nagkahiwalay kami 2022 ng April po. Sa 6 years na po yun, nagkaanak po kami. Ilan taon na tong Tapos, anak nyo? Ngayon po, 8 years old na yung anak ko po. Mhm. Tapos po, nung 4 years old yung anak ko po, medyo nagkalabuan po kami that time. Tapos nagkahiwalay din po kami later on kasi po, parang napagod po kasi ako that time Mhm. na para pong nagtatrabaho po ako. Tapos nagtatrabaho din po siya that time. Ang trabaho niya po kasi sa sa factory siya po. Mhm. Tapos po ang namin po, hindi kami nagtutugma ng duty kasi panggabi siya. Yung pasok niya is tulog ko, tas yung pasok ko is tulog niya, parang gano'n po. Mhm. Pang-umaga po yung pasok ko that time. Tas po bale po yung yung pag halimbawa po, pag galing po ako ng work, ako po yung nag-aasikaso sa bata, nag-aasikaso sa kanya bago siya pumasok, Mhm. nagluluto po ng pagkain, ganyan po. May times po na parang po na para pong nababalewala niya po ako that time. Tapos po parang konting galaw ko lang is nasasabihan na po ako ng bobo, tanga, mga gano'n pong word. Mhm. Actually po 5 years kaming nakapisan sa mother ko tsaka sa parents ko po. Tapos 1 year kaming nagbukod. Sa 1 year po na yun dun ko po lahat na yung nakita yung ugali po niya, kung paano niya ako tratuhin, gano'n po. Tas ultimo po yung phone niya, hindi ko po alam yung password. Tapos Mhm. po, um, yung sinasahod niya is siya lang po yung humahawak, gano'n Mhm. po. Tapos po nung time na parang nakaramdam na po ako ng pagod, tinanong ko po siya kung okey pa ba kami. Tas sinagot niya sa'kin that time na bakit, okey naman tayo, gano'n. Pero para sa'kin hindi na, kasi parang po, parang hindi na ako masaya po, gano'n. Tas nagkaroon pa po kami ng pagtatalo, gano'n. Halos nagsira po siya ng gamit bago siya umalis. Tapos kinuha niya po yung cellphone na binigay niya sa'kin, gano'n po. Mhm. Tas po, um, muntikan pa nga po nun maanuhan ng bubog yung anak ko. Kasi tulog po yung bata sa ilalim nung frame na sinuntok niya sa pader. Muntikan pa po yun malaglagan ng bubog. Buti po nandun yung kapatid ko kasama namin. Pinahila ko po yun sa kapatid ko para po maalis siya dun. Tapos nagulat na lang po yung bata, ta's pinauwi ko po dun sa'min kasi malapit lang po kami sa bahay ng parents ko po, eh. Yun po yung time na halos nagwawala siya kasi parang hindi niya matanggap na naiiwan ko siya, hindi niya matanggap na magkakahiwalay kami, gano'n po. Ta's po nung nagkahiwalay na po kami, bale po nung una po, okey siya, nagbibigay siya ng sustento, ganyan. Pero po nung tumagal po, wala na po, hindi na po siya nagsusustento hanggang ngayon. Tapos nabalitaan ko na lang po is meron na siyang 2 anak dun sa bago niya po. Bago pa nga po bago pa nga po kami maghiwalay, sinabihan niya pa po ako nun na walang tatanggap sa'kin kasi daw po, may anak ako. Parang kumbaga walang tatanggap sa isang single mother po, para pong gano'n yung niya, yung word niya. Ayun po, parang hanggang ngayon po lahat po yun naalala ko pa rin. Even po yung anak ko, alam niya po yung nangyari kasi 4 years old na siya nun. Kahit papaano po, may isip na po siya nun kaya medyo tanda niya pa po. Tas ayun po, nung nagkahiwalay kami, inano ko po, sinubukan ko pong magpakatatag, sinubukan ko pong itayo nung ako lang mag-isa yung anak ko po. Hanggang ngayon po, although may partner na rin po ako ngayon,
Kat, bali, yun nalaman mo nga na meron na siyang pamilya sa iba at hininto niya na yung sustento. At bago mo makilala tong partner mo ngayon na bago, anong work mo? Paano mo binubuhay yung bata? Kasi, di ba, iniwanan ka, 4 years old pa lang yung bata, di ba? Opo. Tapos ngayon, 8 taon na. Opo, nung time po na yun, yung work ko po is sa ano lang po, sales lady tsaka purchasing po ng isang hardware po. Doon sa amin, malapit po sa amin. Ang sinasahod ko lang dun sa around 400 a day, parang ganun po. Kasi nandun po ako dun na, nung simula po na naghiwalay kami, nung umalis po kami sa inupahan na bahay, bumalik po ako sa mama at papa ko po. Doon po, kahit pa paano po tinutulungan nila po ako, hanggang po sa nakalipat ako ng work po sa may Paranaque. Kaya po yun yung pinangsusustento ko po sa anak ko, yun din po yung pinanggagastos namin. Tsaka yung tinutulong din po ng parents ko. So, nairaos mo yung bata dahil doon. So, kailan mo lang to nakilala yung partner mo ngayon na bago? Actually po nakilala ko siya nung paglipat ko ng trabaho 2023 po. Kamusta naman ang pagiging partner niya sa'yo? Tanggap niya ba yung bata? Sinusustentuhan ba? O ikaw lang ang mahal yung bata? Hindi. Actually po, nung nung nanligaw po yun, sinabi ko po agad sa kanya na may anak po ako isa. Tas kinuwento ko rin po sa kanya yung nangyari sa akin. So, naman po, nung sinabi ko po yun, tanggap naman po niya at bago din po ako nagpaligaw, pinaano ko po muna siya sa mga magulang ko, sa pamilya ko, tsaka po sa anak ko, pinakilala ko po muna siya at saka sinabi ko naman po sa kanya na yun yung una niyang ligawan kasi hindi ko po siya sasagutin kung hindi niya makukuha yung loob ng pamilya ko. Tama. Kahit sumasama ang loob mo dahil nga sa mga ginawa ng ex mo sa'yo. Opo, hanggang ngayon po kasi parang naano pa rin po kasi may times na pag nagbe-birthday po yung anak ko, ganun po. Walang paramdam. Parang hindi niya po naaalala. Sorry po, naiyak. Okay Naiyak lang, kasi ako kapag naaalala ko yung mga ganun. Kasi po, parang kinalimutan niya yung bata na parang wala siyang anak. Parang ang saya niya sa bago niya. Although okay lang naman po sa akin yun. Kaso ang masama kasi yung naging bago niya kasi is may anak din yun sa iba. Tapos parang yun yung binibigyan niya ng attention. Opo. Kesa dun sa bata. Hindi naman na po para sa akin kasi wala na po sa akin lahat yun kasi dahil sa dami ng ginawa niya sa akin kasi ako naman din po yung nakipaghiwalay. Ang akin na lang po kasi sana is kilalanin niya man lang yung anak bata. niya, bigyan man lang po niya ng oras, yung dalawin man lang po niya, okay lang naman po sa akin. Kaso parang pag nakikipag-usap ako sa kanya, pag nagtatry po ako na ng sustento sa kanya, manghingi na para pang nakikiusap pa ako na para pa ako nanlilimos na ganun po, para pa po ako nanlilimos na para lang sa anak namin. Na Ganun po, dapat parang kusa niyang binibigay. Kusa dapat. Opo, para pa po siyang galit, ganun po. Tapos lagi niyang sinasabi na ako daw yung nagloko kahit wala naman po akong ginawa. Napagod lang po talaga ako sa lahat ng pinaramdam niya kasi nagtiis po ako sa ugali na meron siya. Kasi nung time na simula na nagkaanak po kami, parang nag-look forward na lang po ako bilang asawa niya at saka ina nung bata. Parang ganun po. Parang nawalan din po ako ng time ko nun sa sarili ko kasi sa kanila po ako na nakapokus. Lahat naman po binigay ko. Hindi ko po alam kung ano yung naging kulang ko, kung bakit ganun niya ako tratuhin. Tsaka given na nagloko ka o hindi ka nagloko, hindi pwedeng dapat idamay yung bata doon sa mga pangyayari sa buhay ninyo. Maling-mali yun bilang isang ama. 'Di ba? Maswerte na nga siya, ikaw binibigyan mo siya ng karapatan na makilala yung bata at kilalanin din siya nung bata. Kasi may mga magulang na grabe ang pride. Hindi nila binibigyan ng karapatan yung ama or yung ina na kilalanin
yung bata. Dahil nga, syempre, nakagawa sa kanila ng pagkakamali yun eh. Parang yun na yung bawi nila. Ginagamit nilang instrumento na masaktan yung magulang ng isang tao dahil nga nakagawa sa kanila ng pagkakamali yung bata. Yun ang pinangsasangkalan nila, yung bata, para hindi makilala o lumaki yung bata ng malayo dun sa ama. Or Bigyan mo na nga itong pangalan nitong lalaking to ng siraan natin. Charot! Charot lang, may darot. Ito Pwede naman po. Pwede daw! Hindi, pero Kaya- Kat, itong tinawag mo sa amin ngayong gabi, no? Damang-dama namin yung emosyon mo. Itong sakit na nararamdaman mo, hindi lang para sa sarili mo. O hindi na to para sa sarili mo, kundi para sa anak mo eh. Yes po, 3 years ko na po talagang simula po nung 3 years na po to na kahit po yung partner ko ngayon lagi ko sa kanya, lagi ako nagsasorry sa kanya na kasi lagi po ako nag-open ng ganun kahit pa ulit-ulit na yung kwento ko. Kasi dumating ako sa point na hiniling ko na sana mamatay na lang siya. Parang ganun po. Kasi sa sobrang sama po ng loob ko na parang hindi man lang niya inalala yung bata. Pero yung ngayon po, yung anak ko, sa totoo lang po, na aalala niya yung papa niya po. Parang inaano po niya, hinahanap niya po, pero ine-explain ko na lang, ganun po. Yun yung masakit ka, no? Na binibigay mo naman ang lahat para dun sa bata. Ginagawa mo magpakatatay at magpakananay, pero tatanungin ka ng bata, sasabihin sa'yo, nasan si daddy? Nakalala niya kasi. Yun ang masakit. Actually po, pag sobrang sakit po kasi sa akin ng gano'n na hindi ko pinaramdam sa anak ko po na kulang siya. Kulang siya eh. Lagi ko po Yes. lagi ko pong pinaparamdam sa kanya na kumpleto kami kahit wala siyang papa. Mhm. Pero po kahit po yung partner ko ngayon, sinasabi ko na lang sa kanya na kasi syempre po pag babaeng anak, alam ko po na mas maano siya sa tatay eh. Mas malambing sa tatay po, di ba, pag babae yung anak. So, bali po, yun po, lagi ko na lang po yung explain sa anak ko na naghingi na lang ako ng pasensya sa kanya na wala akong contact sa papa niya, ganyan, kahit na kaya ko namang tawagan yung lalaking ganyan, pero di ko na lang po ginagawa. Kasi gusto ko po siya mismo yung lumapit sa amin, siya mismo yung maghanap sa anak niya, hindi yung anak niya yung maghahanap sa kanya. Yun po, parang hindi po maalis yun sa ko na every time na parang nagkaroon na nga po ako ng anxiety dahil sa kanya, sa mga ginawa niya na hanggang ngayon nagugulo pa rin yung utak dahil po sa mga yan. Okay. Kat, okay lang ba na bibigyan ka namin ng oras para sabihin ng lahat ng bigat ng dibdib mo? Baka wala kang tao kasing nakakausap o nagsasabihan ng mga sama ng nararamdaman mo, bigat ng dibdib mo, para doon sa ex mo. Oo. At kung sakaling kausap mo ngayon at nakikinig ngayon yung ex mo, Ngayon. nakikinig siya ngayon, anong mensaheng may bibigay mo sa kanya? Baka rin kasi hindi kayo inisip ko din, paano ba kayo natapos talaga na natapos? Di ba Yes. parang hindi kayo talaga nakapagbigay ng klarong plano, di ba, para sa future ng bata. Bata. Yung tinatawag natin co-parenting. Malamang Yes. sa malamang ikaw, Kath, gusto mo lang naman talaga na magkaroon kayo ng shared responsibility sa bata. At nang sa gayon, lumaki naman yung bata, nakilala niya at nakikilala siya nung sarili niyang tatay. Parang ginagawa mo na ang lahat para sa sa lalaking yun di ba? Na hindi naman na dapat kung tutusin, pero talagang binibigay mo para sa anak mo kasi alam mo na para sa kanya yun. Opo. Nga po yung paghingi ko nga po sa kanya ng sustento, sabi ko na nga lang po kahit yung grocery na lang, kahit hindi na pera, okay lang, tatanggapin ko. Basta kahit anong gamit na magagamit ng bata, pagpapasok ng school, ganun po. Yun na lang po yung hinihingi ko sa kanya, pero wala po. Wala pa rin. Hindi po talaga siya tapos nagkahiwalay po kami ng walang maayos talaga na usap, kahit po sa mga chat talaga pong away din po talaga pag magkausap kami sa chat po. Kasi po nag-aano rin po talaga siya parang
nagmamataas din po talaga siya, ganun. Okay, Kaya sige. po walang co-parenting din po na nangyayari. Sige, Kath, eto ha. Kung sakaling nakikinig ang mister mo, ay yung itong ex mo sa radyo ngayon, at kung sakaling mapaabot, 'di ba, itong episode na ito sa kanya sa social media, anong mensaheng bibigay mo sa kanya as if kausap mo siya ngayon? Ang gusto ko lang pong sabihin is, sana man lang makonsensya ka, sana man lang maisip mo yung may anak ka rin. Alam ko na na may anak ka na, hindi nga lang yan eh. Marami siyang anak, marami siyang panganay, ganun po. Alam kong marami kang anak, pero sana yung anak ko babae, siya lang yung nag-iisang babaeng anak mo, na sana isipin mo naman, makonsensya ka naman kahit papaano na nakasama mo rin naman yung bata nung lumabas siya eh. Nahawakan mo rin naman siya. Kaya lang, isipin mo lang, kahit man lang batiin mo pag birthday, ganun. Gusto sana kitang kontakin eh. Kaso, ayoko kasi gusto ko ikaw yung lumapit sa amin. Yun lang, sana mahiya ka lang. Baka mayroon ka pang kapal ng mukha para humarap sa amin. Para lang sa anak mo. Ayun lang po. Kat, natapos ka magbigay ng yung salobin ng bigat ng daladala mo ngayon dun sa ex mo. Maaari rin ba namin marinig yung mensahe mo para sa anak mo ngayong gabi na to? Sana ko po. Actually, sana ko na lang ako makuha ng lakas ng loob. Para pagpatuloy po lahat. Para po sana ko lahat gagawin ni Mama para sa'yo. Pinangako ko sa sarili ko na mamahalin kita at bibigay ko ng buong buo yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi kita iiwan hanggang sa paglaki mo. Lahat ng pangarap mo susuportahan ko. Lahat ng gusto ko, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Alam kong minsan nararamdaman mo na parang may kulang sa'yo, pero gagawin ko lahat para mapunan yun. Mahal ka ni Mama. Yun lang po. Okay ka lang ba, Kat? Okay lang po. Sa mahigpit Pasensya na na yakap. Okay lang, Kat. Naiintindihan ka namin. Gusto ko yakapin ng sobrang higpit itong si Kath. Naiyak nga ako ngayon eh. Naiyak. Bigla nag-iiyakan ngayong gabi. Sorry po. It's okay. I mean, alam mo siguro, kaya ako naiyak kasi nanay ako eh. Mahirap yung pinagdadaanan mo ngayon. Na para bang, tama yung term na ginamit mo, nililimos mo ng atensyon at pansin itong anak mo sa kanyang tatay eh. Na para bang lahat ginawa mo na, tiniis mo lahat. And I must say, base sa kwento mo, you were abused by your ex-partner. Tama ba? Inabuso ka nitong partner mo verbally. Opo. May physical pa. Physical din.
Pero lahat yun tiniis mo kasi gusto mo kahit papaano maibigay sa anak mo yung isang kumpletong pamilya. Opo. Nung una po iniisip ko na paano ko magsisimula, ganun po. Pag wala siya, may times po that time na parang gusto ko siya balikan, pero sabi po ng mama ko sa akin that time, nasa sayo, pero para sa amin hindi na, kasi ikaw yung mahihirapan. Parang ganun po, parang wag mo nang buuin yung basag na. Parang ganun po. Naisip ko rin, oo nga naman, may gap na eh. Ang dami na namin nasabi sa isa't isa na masasakit. Yun po, tiniis ko na lang po yun. Tapos, nilaksan ko na lang po yung loob ko para sa kanya. Para mapalaki po siya ng ganyan. Ngayon ang gusto kong tanungin sa'yo, kumusta yung tingin mo sa sarili mo, Kath? Paano mo tinitingnan yung sarili mo ngayon? Tinitingnan mo ba yung sarili mo na empowered woman? Tinitingnan mo ba yung sarili mo na may value na babae? O nakikita mo yung sarili mo at para bang na-brand mo din yung sarili mo base dun sa kung ano yung nabanggit sa'yo dati ng ex mo? Nung una po parang nanliliit po ako sa sarili ko dahil sa sinabi niya sa akin that time na wala akong mahanap na lalaki na tatanggap sa akin, ganun daw po pag nagkahiwalay kami. Parang ko po yun, nadala ko po yun, pero nung may nakilala po ako, tapos tinanggap naman po ako, dun po hindi ako naniwala sa sinabi niya. Naisip ko po na meron din pala akong halaga. Meron pa rin palang taong kayang tanggapin yung sitwasyon ko at kung ano yung meron ako. Ganun po. Mahalaga ka at kamahal-mahal ka. Yung mga taong tulad mo, hindi bibitawan ng taong responsable, mabuti, at may paninindigan. Kasi alam nila na yung taong tulad mo, ginto na. Thank you po. Napakamapagmahal mong partner, napakamapagmahal mong ina. Wala nang ibang hihilingin pa ang partner sa iyo. Ang matinong partner sa iyo. Pero kung maloko kang partner, may hahanapin pa talaga yung iba. Hindi ko alam kung ano yung magiging setup talaga ninyo nitong ex-partner mo. Pero lagi mo tatandaan na hindi ka naman nagkukulang. Sumusobra ka pa nga eh. Minsan po may yung tita ko po kasi sa side ng father ko. Close kasi sila noon. So, siya minsan nagkakwento po siya sa akin tungkol doon sa ex ko. Tapos sinabihan ko na lang po, if ever po na makausap niyo pa siya, sinabihan ko po na baka pwede niyang kamustahin yung anak niya. Baka pwede niyang kontakin man lang ako para makausap yung bata. Or kahit yung bata, marunong naman na pong mag-cellphone yung bata. Ganun po. Kasi ang sabi niya pa nga po nung huling-huli na, hindi siya magsusustento hanggat walang 18 years old yung anak ko. Hanggat hindi pa daw po marunong humawak ng pera. Sabi ko naman sa kanya is, hindi ko nga kailangan ng pera kahit yung gamit lang ng bata na magagamit niya, okay lang. Yun po, ganun po yung ano niya sa akin. Yun pa, pinipilit pa rin po niya na hindi siya magbibigay. Yun, tinanggap ko na lang po yun, hinayaan ko na lang po, inisip ko na lang po na kaya ko naman. Di ko kailangan ng pera niya. Parang ganun po. Kasi inisip ko na baka pag lumaki na yung bata, baka hindi na kailangan ng bata yung pera niya. Wala kang bang balak kasuhan siya, ipabarangay, o kung ano man? DSWD. Actually po, may balak po ako, kaso nga lang po, hindi ko alam kung saan ako mag-start po, kung ano po yung dapat ko pong simulan. Although may mga sinasabi naman na po sila. Saan bang lugar tong lalaki? Ngayon po, nasa Pangasinan po siya. Kailangan mo pumunta doon sa Pangasinan, tapos sa DSWD ka ng Pangasinan pumunta. Yun ang pinaka first move mo.
Opo. Kung saan barangay sila. May mga na destinong DSWD na pwede makatulong sa'yo dun sa lugar na yon. Yun yung first move. Talaga. Ah, Ayan, subukan mo yung option na yun. Kasi ako, dude, naniniwala ako na ang daming pwedeng mapuntahan ng pera na pwedeng ipang sustento ng isang ama sa kanyang anak eh. Kasi napakamahal ng mga bilihin ngayon. Yes. At kung iaasa lang lahat yan sa isang nanay, grabe ka naman. Anong ambag mo, sir? Ang Diba? ambag mo lang ba ay yung Oo. diba? Yun lang ba yung ambag? Gigil, no? Kakagigil. Kung baga ginawa ninyo sa sarap, tapos ngayong may hirap, Hirap. wala Wala ka. ka. Kumbaga, magpakalalaki naman po kayo, magpakaresponsabling lalaki naman. Saka mabait kausap si Kat eh. Oo. Diba? Para na lang sa bata, 'di ba? Binibigay niya na yung Totoo. oras ng bata. Pinapakilala niya yung tatay ng bata. Bakit may mga ama na nandyan na nga eh, binibigay na nga sa yung Oo karapatan nga mo eh. eh. Ayaw mo pa. Grabe ka, feeling ko kakarmahin. I mean, kakarmahin to. kakarmahin yun. Hindi man galing sa kung sa iyo, 'di ba? Pero there's a way, 'di ba? May way ang universe para ipadama sa iyo yung sakit na idinulot mo sa ibang tao, hindi lang ng doble kundi triple o mas marami pa. You will never imagine that kind of pain. Opo, totoo po yun. Ang ano pa nga po eh, yung sana yung partner niya sana. Kasi may anak din naman yun sa una niya eh. Kumbaga, Alam ka rin. single mother, opo, single mother po yun, nakilala niya din eh. So sana man lang siya, 'di ba po, para maisip man lang Itulak niya. niya. Opo, sana man lang na sabihan man lang niya ngayon yung ex ko na, uy, suspentahan mo naman yung anak mo dun sa ano mo, ganun, parang ganun po. Totoo. Kaso wala po eh, hindi po, parang ano pa po, basta mataas po yung ano nila, yung tingin nila sa sarili nila. Alam mo Kat, tama yung sinabi mo eh. Parang nagmamatter din talaga yung taong pinili ng ex mo eh, na makasama. Kung sakali mang napili niyang makasama na tipo ng babae na talagang may care, 'di ba? Hindi lang yung ma-pride. Sasabihan niya rin yung partner niya, nagsusustento ka ba? Uy, anak mo yun, sustentuhan mo naman yun. So, masasabi din natin kilala na po nung babaeng yun yung anak ko po. may something din talaga yung yung girl, 'di ba? Wala. Ano, At mahirap baguhin yung utak ng ganyang mga klaseng tao. Lalong-lalo na kung hindi ang dami nilang excuses. Hindi talaga sila pumapayag na hindi sila mag-give in doon sa request mo na hindi naman para sa sarili mo kundi para sa bata. tama. Para bang Oh. wala talagang pake, no? Ano yun, kinalimutan na niya na may anak siya? O talagang nagbagong identity siya? Nagpa-plastic surgery ba siya? Kaya hindi ibang tao na to? Alam mo yun? Opo. Na para bang minsan sa buhay niyo, hindi ba kayo nagmahalan? Hindi ba fruit of love itong Yes, taong to? tama. Itong batang Tama. to? Mahal ng mga bilihin ngayon. Kaya sana talaga magsustento ang mga lalaking nag-i-enjoy naman na ngayon sa bago nilang mga buhay. Wala naman nang humahadlang sa inyo. Hindi man porke nagsustento kayo, titigil na yung buhay ninyo. Magsustento kayo At kasi saka- responsable kayo. Yes. Tsaka ano nila yun eh. Talagang obligasyon na hindi Oo. dapat talikuran. Habang buhay mo yan bitbitin. Dahil ginawa mo yan eh. Nag-anak-anak ka, nagbuntis ka, binuntis mo yung babae. Panindigan mo. Tsaka darating yung araw, pag lumaki yung anak mo, Ano Tapos may matanda kukwento? ka Ano na. yung kukwento mo? di ba? Walang kwenta yung tatay ko eh. Di ba? Walang kwenta yung tatay ko. Alam mo, hindi ko nga nakilala yun. Yung nanay ko, the best mom ever. Ganun ba yung gusto mong kwento na marinig mula sa bibig ng anak mo? I mean, eto para sa mga lalaking kabisyo natin na nakikinig ngayon na alam naman nila na nagkaanak sila sa isang babae tapos hindi pinanagutan. Baka pwede pang magbago yung isip ninyo. Huwag niyong hantayin na gumawa ang tadhana ng paraan para magising kayo. Matapik kayo. Ito, Kasi kapag ginising kayo talaga ng universe na ito, sinasabi ko sa inyo, kawawa. pati mga buto ninyo manginginig. Totoo yan. Totoo yan. Opo. Inisip ko na nga lang po, yun na lang, sana po, ano na lang, kasi siguro, si Lord na yung bahala sa kanya.
Karmahin na lang siguro sana siya, ganun. Ewan ko po, basta lagi ko, minsan, nung mga time po na yun, lagi ko na lang po pinagdadasal na, ano po, yun, sana nga po mawala na lang siya para wala na lang pakinabang lahat. Yung ganun po. Although masama na akong tao sa dasal ko na yun, pero yun po yun yung sama ng ano ko sa kanya, sama ng loob. And it's okay kung may sama ng loob ka doon sa ex-partner mo kasi kasama-sama naman talaga ng loob, yung mga ginawa niya sa iyo. At nasasaktan ka hindi para sa sarili mo again, kundi para sa anak mo. Yes. At yung anak mo habang buhay, habang buhay ka, habang buhay mong iisipin yung kakapakanan ng anak mo samantalang siya hindi niya iniisip yun. So habang buhay mo din, dala-dala yung sama ng loob. Diba? Parang hindi siya matatapos, dude. Feeling ko, kasi hanggat walang nagiging pake itong taong to, pwedeng matulog lang yung sama ng loob, pero nandun pa rin eh. Yes. Totoo. Parang feeling ko wala talagang hanggat walang resolution dito, hanggat hindi kayo nagtatagpo sa gitna, hanggat di kanya pinakikinggan at hindi siya sumasang-ayon dun sa gusto mong mangyari din, hindi kayo nagko-co-parenting, feeling ko, nandyan lang yan. Pwedeng matulog lang yung sama ng loob na yan, pero nandyan at nandyan pa rin yan. Pero sana talagang ma-achieve mo ang kapayapaan, 'di ba? Sana i-bless ka pa ni Lord ng maraming pera, 'di ba? Ng mga opportunities para kumita nang sa gayon mabuhay mo. Mabuhay mo yung bata. Yung bata. May ano po ko, may plano din po kasi akong mag-abroad po. Sana pala rin po. Yun. Pagdarasal ka namin. Pero sana wag muna sa Middle East. Magulo pa. Hindi naman po. Mga Taiwan po siguro. Ayan. So, Kat, may gusto ka pa bang sabihin? Ngayon po, yun lang po. Lagi po ako nakikinig sa inyo pag nasa office po. Thank you. Thank you. Ang hirap din maging pang-umaga. Mahirap pang-gabi, di ba? Pang-gabi ka ba ngayon o pang-umaga ka? Pang umaga po yung pasok. Pang-umaga. Ayan. Ingat ka palagi, ha, Kath? Ngayon po yung anak ko nasa mother ko po, dun po nag-aaral sa kanila. Ayun, at least may katuwang ka, no? Kumbaga, ang mga magulang mo rin talaga, ang nanay mo, kahit na sabihin natin na-disappoint sa mga naging desisyon natin sa buhay, nandyan at nandyan pa rin para saluhan tayo. Ganun naman siguro talaga pag nanay ka, di ba? Lahat ng sakripisyo gagawin mo para sa anak mo. Anyway, Kath, maraming salamat, ha? Thank you din po at nakausap ko po kayo kahit pa paano po. Napagaan naman. Opo. Gumaan naman po yung pakiramdam Oo ko. nga eh. Pero bumigat yung ano ko, yung ilong ko. Sorry po. Charot, darot. Na-imagine ko din kasi yung mga ganyang pangyayari. Thank you so much, Kath. Yan po ang ating top secret caller ngayong gabi. Kath, 28 years old from Taguig City. Isang single mom. And kasalukuyang may partner na iba, no? Kaya lang hindi pa rin niya talaga maialis yung sama ng loob sa kanyang dibdib dahil nga sa hindi pagkilala ng ex-partner niya sa kanilang anak. Bata. Bye-bye, Kat. Bye po. Thank you so much po. God Magandang bless. gabi rin po. Bye. Nakakalungkot, dude. Oo, dude. Kasi dude, alam mo habang nagkukwento siya, nagpa-flashback sa akin yung hirap ng nanay. Alam mo yung wala namang mukha yung nanay pero alam ko yung bawat hirap. Simula sa pagbubuntis, panganganak, yung level of pain kapag nanganganak ang isang babae. Wow, grabe pa nagko-contract. Tapos yung pagpapadede, yung pag-iyak ng bata, wala kang tulog, puyat, pagod. Tapos isasabay mo pa yung trabaho mo dun. Kakapagod, dude. Tapos ang maging ambag lang sana nung ex-partner niya sa kanya, financial. Lahat sa kanya yung legwork. Hindi pa maibigay. Parang, grabe talaga. Ako, nasasaktan ako, hindi lang para dun sa babae, kundi para sa bata. Kasi lahat kino-cover na nung nanay. Pero ang hindi niya ma-cover, yung cover nung tatay. Yes. So, Sa parte ko naman, dude, sa akin naman, sinisilip ko naman dito yung mga tatay na pilit nilang ginagawa magpakatatay pero yung ex-partner nila ayaw bigyan ng tsansa.
maraming ganun dude eh. Mataas masyado yung pride nung babae naman na hindi nila talaga gusto ipakilala yung bata. Pero yung tatay naman ay nagsusustento, nagbibigay lahat-lahat. Hindi ko alam bakit may mga ganong babae. Katulad nito ni Kat, tingnan nyo, may ganyang babae na siya na mismo nanlilimos. 'Di ba? Ng Pero dude, oras. Huwag din para sa nating bata. i-invalidate yung mga babae na binlock talaga nila yung ama nung bata. Meron din naman akong naisip before. And may kakilala ako dahil sa kanya naisip ko yun. Na kaya binlock niya yung tatay dahil nakagawa talaga sa kanya ng maling-mali. Sa kanya. Yun na nga eh. Pero hindi Maling-mali. sa bata. Pero dude, it's also a reflection doon sa mismong pagsasama nila doon sa bata. Parang may ganun eh. Ganun siyang sinasabi. Tapos, parang naisip ko nun, okay, so anong kinalaman nga nun doon sa bata? So, meron pang mga hidden na parang hindi niya na nabanggit sa amin. Pero base dun sa context ng mga pinagsabi niya, parang hindi nga present father. Ang gusto lang niya is magkaroon ng parang co-parenting, pero hindi na sa'yo yung bata. Kumbaga, dito na sa side ko. O hindi pwede yun. Yung Dapat ganun. may karapatan yung nanay dyan. At 7 taon bago magdesisyon ang bata na depende yan kung paano. Tingin ko mali naman yun. Kung kukuhain ng ama yung bata. May ganon. Hindi, mali yun. Sa akin, dapat co-parenting lang. Tapos, bibigay mo lang kung ano yung dapat. Kaya binablock. Dadalawin mo, pupunta ka dun sa mismong lugar. Basta papayagan ng nanay. Mali yun. Kung kukuhain, mali. Wag nang kaya maiintindihan din natin yung mga ganong klase namang mga nanay na nagbablock ng kanilang mga ex-partners. At saka, depende talaga sa root ng ginawa eh. For example, may iba pa, nabasa ko ito dati, yung bago sila maghiwalay, pinilit siyang makipag-sex sa kanya. Yung mga ganong klaseng level of abuse, 'di ba, from a certain person. Kasi nakabuo. Kasi hindi. Kumbaga may anak na sila before that. Tapos ayun, bago sila maghiwalay, para bang na-rape pa siya. Dahil nga ayaw niyang makipaghiwalay dun sa taong yun. So, basta ang haba pa nung na yun, nung kwento na yun. Pero hindi ko siya nakakalimutan dahil isa to sa mga sumasalamin sa mga nangyayari sa mga kabisyos natin, 'di ba? So salamat sa mga kabisyo natin nagtitiwala sa atin na makapagbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto. Tatandaan ninyo na hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Kasama mo kami, kabisyo. Kabisyo. Dito sa 90.7 Love Radio Nakasama ninyo si DJ Rocky Tera. at DJ Titan Jello. At ito pong kantang ito. Ay handog namin para sa inyong lahat mga kabisyo. Ngayong oras ng 11:58 p.m. awitin ng December Avenue, Ahon. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Bacchanal Secret File ng ating kabisyo na si Vivian. Si Vivian na nag-audition sa isang choral group and then pagkakita niya sa choir master ay na-fall siya rito at nung nag-audition nga siya napakataas ng kinanta niya. Tapos in-admire siya at pinalakpakan siya ng choir master at sinabi sa kanya na naabot niya talaga ang mga matataas na nota. At dun sa nota, pagsabi nun ni choir master ay napatingin si Vivian doon sa nota ni choir master. Kaya naman medyo naging awkward ang sitwasyon at napangiti, napatawa ang mga auditionees na nandoon sa loob ng venue kung saan sila nag-held ng audition. So, imagine niyo na lang na from choir master, naging jowa niya na nang dahil sa pagtingin ni Vivian kay choir master.
Hindi lang pala dapat yun. Nang dahil lang sa pagtingin ni Vivian sa nota ni Choir Master. Ay! Pero at least may sinabi naman siya sa ating aral. Yung aral dun is that ang mantra dapat pag ganyan, notes first before nota. Studies first before tchak. Oh, basta all is well daw sila ni Choir Master. Sila naman na daw, tsaka professionally daw nila hinahandle yung mga bagay-bagay doon sa kanilang relationship. Lalong-lalo na kapag nandun daw sila sa loob ng practices ng kanilang choir group. Actually, mahalaga yun. Yung tipong professional pa rin kayo gumalaw kahit na nasa workplace kayo o nasa isang organisasyon kayo. Kasi minsan hindi na maiwasan na wala na yung boundaries eh. Yung mga magjojowang iba dyan, naku, kahit saan na lang. Oo, nagpapakita talaga ng display of affection, kumbaga. Public display of affection. Hello, pwede naman talaga magganon, lalong-lalo na dun sa mga lugar na pribado. Pero wag naman sana dun sa mga matataong lugar na alam nyo namang maraming single. Nakakaingit kasi yung ganun. Charot lang, with harot. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Darwin. Hello, Vivian. Pang-foreigner kasi ang pangalan mo. Kaya in-English ka tuloy ng choir master mo. Buti na lang hindi ka pinado, Remy, sa audition mo. At buti na lang naabot mo ang nota mo. Ay, nota ni choir master. Nota ng kinanta mo. Yun lamang po from Darwin. Alam mo, na-imagine ko yung mga audition normally sa choir groups. Diba yan yung pwede palang vocalization yun. Pero normally, merong pinapiano, tapos may scaling. And when we say scaling, pinakamababang nota hanggang sa pataas na nota. Tapos normally, kung yan yung sa regular octave, biglang tataas pa yung octave. Alam niyo yung octave? I-research nyo na lang. Meron na kaya ngayong ChatGPT? As a singer, as a pianist, alam ko yun. Pero hindi ako nagkagusto kay choir master. Bakit? Kasi matanda na siya. Naging member din ako ng choir. Yung iba dyan naging member ng choral. Oo. Tapos kasama nila puro biik. Charot! Uy, darot. Anyway, pakinggan naman natin ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Alam nyo kung anong inunota ko? Yung puksaan nila ngayon. Puksa ang gigisa sa housemates kung sino ang nagpakakatotoo. Pero para kay Sender, in fairness, naabot mo ang nota ni choir master at na-reach mo rin yung nota-nota mo. Congratulations at magsilbi sana itong hudyat na kayo magkaroon ng happy ever after. Maraming salamat from Charles. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Jenny. Magandang gabi. Ang masasabi ko lang kay Vivian, sana all naabot na ang nota. Yung akin kasi on the way pa lang. Shoutout po sa Barugo, Leyte. Salamat po from Jenny. Eto naman sabi ni Jobert, nakuha ni Vivian ang mahabang nota ni choir master. Congrats sa'yo. Naalala ko tuloy yung kaklase ko noon na nagtitinda ng bibingka. Palaging galit sa akin pag bumibili ako ng bibingka kasi sasabihin ko, wow, ang laki naman ng bibingka mo, napakaumbok at ang laki ng hiwa, pabili. Hoy! Jobert talaga, Shoutout sa team Bulacan Overdrive, lalo na kay paring Alan Alvarez, Marjun Estorgio, paring Rogelio June Bernardino, at paring Marlon Loyola. OMG naman dun sa bibingka na yon. Yung bibingka na mayroong hiwa. Di ko masyado napapansin yung hiwa nung bibingka. Kasi yun yung normally may cheese sa gitna. Tama ba ako?
Di ba yun yung madalas binibenta kapag piyesta sa lugar ninyo dun sa labas ng simbahan? Yung bibingka. Oh, paano pag sinabihan ka ng ganon? Wow, ang laki ng bibingka mo, napakaumbok at ang laki ng hiwa. Feeling ko talaga, lahat na, bilhin mo na. Okay lang ma-offend ako pero sige, bilhin mo na lahat. Ubusin mo na paninda ko. Gusto mo pati ako basta if the price is right. Charot! Uy, darot! Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si JR Legaspi. Tawa ako dito sa comment na to. DJ Rocky, nahiya ako sa pasahero ko sa Grab. Sa mga salitaan na nota, natatawa si Ma'am Pat Concepcion. Pati kanta ng nota, tawa siya ng tawa. Big shout out sa Batang Kongre Grab drivers. Ma'am Pat Concepcion, wag kang mag-alala. Mukha lang pong mael yung driver nyo. Pero malambing lang po talaga yan sa totoong buhay. Yan si JR Legaspi. Lagi po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Tsaka may kanta talagang nota. Ito yung kanta ni Alec Bovic. Oo. Gusto ka ng nota? Nota mo. Actually, kung pakikinggan mo siya, kung wala ka namang mali siya, hindi mo naman maiisip na meron siyang ibang kahulugan, diba? It's all in the mind. Tandaan mo, kabisyo, kung talagang inosente kang mag-isip, hindi mo maiisip yung naiisip ng mga taong madudumi ang utak. Wow! So alam na this, kapag may naisip ka na kakaiba habang kinakanta mo yung nota ni Alec Bovic, ibig sabihin na bahiran ka na ng kasamaan sa mundo. Charot, with harot. Anyway, eto naman sabi ng ating kabisyo na si Robert Jason Tirao. Ang galing mo, Sender. Hinangaan ka talaga ng iyong choir master. Well, basta maayos at maganda ang relationship ninyo, meron at meron kayong patutunguhan. Yun lamang po from Robert Jason Tirao. Ang dami pa pong nag-comment sa ating SPG Secret File Sender. Tuwang-tuwa ang lahat sa nota. Kasi nga naabot na ni Vivian ang nota. Tapsi ni Vivian. Alam kong yun yung topsy ni Vivian no? Baka naman nasarapan din kasi si Choir Master dun sa topsy ni Vivian. Sana nga yung topsy ni Vivian? Diyan yan sa may Marikina, diba? Kung hindi ako nagkakamali. Anyway, marami pong branch yan, diba? Anyway, eto lang naman yon. Kung sakali lang mapunta ka dun sa sitwasyon ni Vivian, kung saan nakatayo ka sa harap ng maraming tao, kakatapos mo lang mag-audition, o basta kahit nakaharap ka sa mga tao, or may kaharap ka na ibang tao, tapos napatingin ka dun sa hindi mo naman dapat matitigan ng matagal. Mag-isip ka na lang maigi ng pwede mong idahilan. Kung kaya mo, mag-isip ng mabilis. Kasi hindi porke nag-isip kang maigi, ibig sabihin mabilis mong maiisip eh. Normally kapag pinag-isipan mong maigi, mabagal kang mag-isip. Kasi nga, hinihimay-himay mo lahat ng mga posibilidad, hinihimay-himay mo lahat yung magiging galaw mo, magiging desisyon mo, ganun yon. Pero kung ikaw ay may critical thinking at quick-witted ka, feeling ko lang naman, may isip mo na gawan ng paraan para makalusot ka sa mga ganong klaseng senaryo. Tulad na lamang ng, eto, number 1, kung napatitig ka talaga sa nota ng isang tao, pwede mong sabihin na, ay, kala ko po kasi bukas yung zipper mo. Ganon! Oo, tapos narinig pa ng maraming tao dun sa paligid. So at least alam nila na parang, medyo nag-worry ka kasi bukas yung zipper. Oo, kahit hindi naman totoo. Pangalawa naman, pwede mong sabihin na, naku, meron po yatang langaw. Ganon! So meaning hindi naligo kasi nilalangaw. Charot! O kaya nabubulok na, ganon kasi hindi nagagamit. Charot! Tumidarot! Or overuse na. Pangatlo, pwede rin naman na parang naging banlag ka at some point in your life. Kahit di ka naman talaga banlag. Pero ito talaga
talaga yun, Kabisyo, kung sakaling mapunta ka sa ganong awkward situation kung saan napatitig ka sa pribadong parte ng isang tao, eto yung pwede mong gawin. Una sa lahat, maging kalmado ka. Huwag kang magpapanik. Dapat mahinahon ka lang. Huwag mong gagawing malaking issue ang bagay na yun. Tas kung kaya mo na split second lang yung pagitan ng pagtitig mo, kayanin mo. Kasi kung hindi mo naman sinasadya, iwasan mo na yung pagtitig ng matagal. Kailangan medyo maingat ka din kung saan direksyon pupunta yung mga mata mo. Yung hindi pagpapakita mo ng interest dun sa spot na yon, at least makakatulong na hindi mo naman talaga intensyon na abutin ang nota na yon. Charot with Haron. Tapos kung kailangan humingi ng sorry, mag-sorry ka. Pwede namang magsabi ng pasensya na or hindi ko sinasadya. Kasi yung panghihingi ng paumanhin ay pwedeng magbigay ng kalinawan o at least makapag-lessen ng tension or lessen ng malice na isipin ng tao towards you. Then, kung pwede lang, magdasal ka. Magdasal ka na makaligtas ka sa kahihiyan na yun kung sakali talagang medyo nakakahiya yung pagkakataong yun. Pero kung hindi naman, di life must go on. Meron nga tayong tinatawag na keep moving forward and reach for your dreams, reach for the notes, especially the nota. Charot with the Harot. But anyway, Kabisyo, Vivian, maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng iyong rated SPG secret file. Naway kayo na talaga ni Choir Master ang magpatunay na merong forever sa mundong ito at sana sa tamang panahon, takdang panahon, matikman mo na ang nota na pinakaingat-ingatan ni Choir Master. Magtapos ka muna ng pag-aaral sa pagkakataong ito kasi eventually it will be the happiest moment of your life to be able to taste the note of success. Charot with Harot. Tsaka alam mo, hindi mo talaga may iwasan na tumingin paminsan doon nga sa kabuuan na itsura ng isang tao mula ulo hanggang paa. Alam mo, mga lalaki kapag nakita nila yung babae, tapos naka-sleeveless, aba, sinusukat na niyan yung katawan ng babae. Ginigridan na pati pagmumuka. Ultimo katawan ginigridan. Ito, 38, size cup C, cupcake, mga ganon. Ano to? World Cup, ganyan. Pag hindi nila kinakaya yung size. Same goes with the girls. Yung ibang mga girls na medyo alam na nating naughty, nanunukat kahit nakapantalon pa yung lalaki. Minsan nga, kahit hindi kinakapkapan kahit hindi pa nakita ng personal, minsan meron ng talent para makapagsukat. Eto, ano to? Large to. Parang Hungarian sausage. May ganon. Hindi ko alam kung bakit gifted yung ibang mga babae sa ganon na hindi pa naman nila nakikita ng personal. Pero nasusukat na nila. Alam ko naman ang pinakamabisang panukat hindi metro. Alam mo kung ano? Bibig. Ay, charot lang with that. Yung mga nakagets, alam na this. Anyway, Kabisyo, if you want to share your secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for rated SPG Top Secrets. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files.
Natupad ko ang pangarap namin ni tatay nang wala siya. Itago niyo ako sa pangalang Thea. Kasalukuyang nasa Middle East, nakikipaglaban sa tindi ng init at lamig. At ito ang aking secret file. Uumpisahan ko ang kwento ko sa bilang naming magkakapatid. Marami kami. 5 babae at 5 lalaki. Pero technically, 11 kami. Namatay lang yung pinakapanganay namin. Pero sa totoo lang, hindi ko na siya naabutan. Ako kasi ang pangalawa sa bunso. Masaya naman kami magkakapatid. Kahit na marami kami. Maingay, magulo. Parang laging may World War III. Hindi ko nga alam kung paano kami nagkakasundo eh. Minsan may mga magkakakampi. At minsan naman may mga magkakaaway. Ganun naman siguro talaga ang pamilya. May away, tampo, at galit. Na nauuwi minsan sa suntukan. Pero at the end of the day, pamilya pa rin kami. Kahit anong mangyari. Ang estado ng buhay namin, mahirap. Kami yung tipong tinahilang ng nanay ko yung mga sirang mga damit. Nilalagyan niya lang ng design para may magamit kaming pangsayaw sa eskwelahan. Tapos yung tsinelas namin, nakailang wire na. Pero go pa rin. Hanggat pwede pa. Naalala ko nga yung grade 2 ako. Mga 6 na buwan na siguro yung bunso namin noon. Nang biglang magkasakit. Sa bundok pa kami nakatira noon. Dinala siya sa sentro. Naiwan kami doon ng ate Mitch ko. Yung sinundan ko at yung 2 kong kuya. Na mga nagbibinata. Siguro mga 16 at 18 sila noon. Tapos ang tagal-tagal ng nanay at tatay ko doon sa ospital. Wala kaming balita. Kasi nga nasa bundok kami. At buti na lang, nandun pa yung mga natitira kong kapatid. Tinaguyod kami. Gumawa sila ng mga handicrafts made of bamboo. Nagsaka, nagkaingin, namasukan sa mga nagpapaloging sa amin. Kasi hindi pa ganun ka-stricto noon. And that was year 1994. Almost 6 months nawala ang nanay at tatay ko. Ang ate ko. Kasi nagbubugbugan sila. Nagmumurahan sila. Ewan ko, hindi ko alam kung anong rason nila. At laging ganun. Basta ang alam ko, magulo ang nanay at tatay ko. Masakit maging parte ng pamilya namin. Kaya yung mga iba kong kapatid, pinili na lang umalis sa amin. Lumipas ang panahon, nakitira kami sa bahay ng ate ko na nag-abroad. Kasama namin doon ang asawa niya. Hanggang sa dumating yung araw na pinalayas kami ng bayaw ko. Nung first year high school kasi ako, ang nanay ko tumatanggap ng padala ng ate ko nang hindi namin alam kung anong nangyayari. Tinatanggap niya yung padala ng ate ko, pero biglang nauubos. Alam niyo, awang-awa rin ako talaga sa ate ko na nasa abroad nun. Pero nung magagawa ko, wala kaming lakas ng loob. Kaya ayun, pinalayas kami ng bayaw ko. Hanggang sa dumating na yung ate ko nun. Ang sakit lang isipin na yung anak yung mismong nagpapalayas sa sarili niyang nanay. Kaya ayun, yung nanay ko, tumira sa kubo namin. Bumalik doon. At sinabihan ako ng ate ko noon na
mas mangarap daw kami ng mas mataas. At mas baka kulang lang sila sa aruga. Kaya nangarap uli ako. Pero malupit ang tadhana. Nagka-boyfriend ako that time. I was 19. Tapos ang gusto ng mga magulang ko magpakasal na ako. Pero ayaw ko. Kaya ang nangyari, pinalayas ako sa amin. Sabi ko, paano na yung mga pangarap ko kung mag-aasawa na ako? Hindi pa ako handa, Nay, Tay. Ayaw ko. Pero hindi sila nakinig. At habang bitbit ko yung bag ko palayo sa bahay namin, tinatalakan ako ng nanay ko na lasing. Sumusunod siya sa akin habang lahat ng kapitbahay nandoon sa kalsada. At ayun, para ba akong bidang-bida sa pagkakataong yun? Ang sakit, ang bigat, pero kailangan kong manindigan at tumayo. Lumuwas ako ng Maynila sa tulong ng mga kaibigan kong nasa Maynila rin. Wala akong komunikasyon sa mga kapatid ko at magulang ko. Wala silang narinig na balita tungkol sa akin. Pero mabait ang Diyos sa akin. Sa amin, ng pamilya ko. Sa awa ng Diyos, nag-message sa akin yung best friend ko. At ang sabi niya, yung isa kong ate nasa abroad at magkasama sila doon. Tapos sinawagan ako nung ate ko. Pinagalitan niya ako at sinabi niya sa akin na umuwi na ako. Tapos, ang plano niya, kuha daw ako ng passport at kumuha ng visa para makapag-abroad din ako. Naramdaman ko na baka ito na yung pagkakataon ko para matupad yung mga pangarap ko. Umuwi ako agad sa amin. Nakausap ko ang tatay ko, humingi siya ng sorry sa akin. Umiyak ako at niyakap niya ako ng sobrang higpit. At doon first time kong nakipag-inuman sa tatay ko. Siya pa ang bumili ng iinumin namin. Naging masaya ako habang nasa bahay ako noon. Napansin ko rin na hindi masyadong umiinom ang tatay ko. Yun pala, ilang beses na siyang na mild stroke. Nakakalungkot. Pero nakaka-disappoint pa rin dahil yung nanay ko, ganun pa din. Minumura kami, umiinom pa rin, pero sanay na kami. Sanay na ako. Wala na akong magagawa eh. Hanggang sa dumating na yung visa ko. Nilakad ko lahat ng papeles. Tapos nakipag-bonding muna ako sa mga kapatid ko. Hanggang sa'yo na nga. Lumuwas ako ng Maynila. Hinatid na nila ako. Kaway-kaway, bye-bye. At tandang-tanda ko pa na kahit malabo yung salamin ng bus, yung mga itsura nila. Kitang-kita ko yung ngiti ng tatay ko, ng mga kuya ko, at nung iba ko pang mga kapatid na babae. Hanggang sa isang araw, tumawag yung isa kong kapatid. Nadisgrasya daw sa motor yung isa kong kuya. Hindi ako masyadong nagamba pero nagdasal ako na sana okay siya. Hanggang sa nakareceive ako ng tawag na naman. Kinabukasan. At ang sabi ay, wala na daw ang kuya ko. Hindi ako nakaimik kasi hindi ko akalain na malala pala ang pagkakadisgrasya ng kuya ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Pero ang alam ko lang, uuwi ako. Ora mismo. Ayaw akong payagan ng agency kasi pa-flight na daw ako.
Pero wala silang magagawa, tumakas ako at pumunta ng Sampaloc Bus Terminal via Isabela. Pero wala nang sasakyan, naalala ko madaling araw na pala. Kinaumagahan ang pinaka first trip, sakay ako agad hanggang sa makarating ako. Iyak lang ako ng iyak kahit ang biyahe namin almost 10 hours. Wala akong ibang ginawa kundi umiyak. Pagdating ko sa burol ng kuya ko, hindi ko kayang tingnan siya. Yung anak niyang 3 years old ang sumalubong sa akin. Wala pa yung hipag ko noon, nasa Lebanon. Hindi siya makakauwi. Napakandong ang pamangkin ko sa akin at sabi niya, "Tita, tingnan mo yung si Papa, oh, ang ganda ng higaan. Dami pa niyang ilaw." Bumuhos ang luha ko. Tapos, nakakatawa pa doon. Pinunasan naman ng bata yung mga luha ko. Kinarga ko siya at pumasok kami sa loob. At yun, wala na nga ang kuya ko. Kita mo sa mukha niya yung paghihirap bago siya nawala. Tumilapon daw yung motor niya at sa lakas ng impact na bali yung leeg niya. At naalog ang utak niya. Hindi ko siya kayang titigan ng matagal kasi ang sakit-sakit palang mawalan ng kapatid. Fast forward. Nagpunta na ako ng Middle East. Pagdating ko doon, nahihirapan ako mag-adjust. Dahil sa amo ko. Pero para sa pangarap ko, kakayanin ko. Lumipas ang 2 buwan, sunod-sunod na daw ang mild stroke ng tatay ko. At halos walang natitira sa sinasahod ko, pero sige lang, kaya ko. Hanggat andito ako para sa kanila. At nabalitaan ko lalong nalulong ang nanay ko dahil may stable amount na silang allowance mula sa akin. Ako na lang kasi ang walang asawa sa amin. Kaya feeling ko, obligasyon ko yun. Maraming sumbong ang tatay ko pero lagi kong sinasabi na sana maging maayos na sila at huwag nang mang-away pa. Tapos sabi ng tatay ko, siguro magiging masaya ang nanay mo pag namatay ako. Nainis ako dun sa sinabi ni tatay. Sabi ko na lang, alagaan niyo po yung sarili ninyo, nay, tay, kasi yan lang yung tanging hiling ko. Pero taliwas sa hiling ko, ang nangyari, bumalik sa pag-iinom ang tatay ko at lumala ang pagsusugal at pag-iinom ng nanay ko. Napabayaan na rin yung bunso namin. Siguro nga masama ako kasi sa isang gabi, napuno ako ng lungkot at homesick, nagdasal ako. Tapos ang sabi ko kay Lord, Lord, bigyan mo nga ng leksyon yung nanay ko para makita niya na mahalaga yung buhay niya. Then mid-September 2011, dinapuan ng sakit yung nanay ko. Halos sa ospital na siya manirahan. Meron siyang oxygen doon. Di na siya halos makahawak ng baso. Sa tuwing kausap ko ang tatay ko, umiyak siya. Tapos sabi niya, hinang-hina na daw yung nanay ko. Nanatili siyang mahina kahit nasa ospital siya hanggang Feb 2012 pumunta yung asawa ng panganay naming lalaki. May dalang mangtatawas na naman. At ayun, sinubukan, nakinig, at unti-unting nakabawi yung katawan niya. Then July 2012, pinapauwi ako ng amo ko. Kahit 1 year pa lang ako doon kasi magbabakasyon daw sila sa Europe ng halos 3 months. Ang sabi, libre naman daw yung ticket ko at ibibigay pa rin daw yung sahod ko kahit bakasyon. Sabi pa nila, if you have the chance to see them and to be with them, grab that chance because you will never know what tomorrow will come. Natawa ako doon. Kaya sabi ko, okay, I will go home for 1 month. July 5 hanggang August 5. Grabe, sobrang excited na ako makita yung mga magulang ko at mga kapatid ko. Pagdating ko, masayang masaya kami, nagsalo-salo kami, at walang araw na hindi ako nakangiti kasi sa wakas, unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ko, ang mga pangarap namin. Napakabilis ng 1 buwan, parang 1 week lang. August 4 na nagkaroon kami uli ng salo-salo sa bahay.
Masaya, nagiinuman, walwalan, unlimited sayawan. Nandun kami magkakapatid. Tapos yung tatay ko, isinayaw niya yung nanay ko. Palitan kami ng love song. Kantahan. Para kunwari, kasal ng nanay at tatay ko dahil nagsasayaw sila. Sobrang saya nilang dalawa. Kumuha pa ng plato yung isa kong ate. Tapos isa-isa daw kami maglagay ng pera para daw kunwari bagong kasal. Walang pagsidlan yung mga ngiti naming lahat. At natapos yung gabing yun na parang patay na ako sa tulog sa sobrang lasing. Ang saya pa rin sa isip ko habang nakangiti ako nakapikit. Alam ko, umaga na. Tagus na yung liwanag sa kwarto ko. Pero gusto ko pang pumikit. Kasi ilang oras na lang, flight ko na. Luluwas na ako maya-maya, sabi ko sa isip ko. Pero biglang nawala yun nang marinig ko yung sigaw ng bayaw ko. Tapos, naririnig ko na nagsisigawan yung mga tao sa paligid ko. At ang sabi nila, si Uncle buhatin ninyo! Ipaupo ninyo! Marami pang iba ang narinig ako. Bumangon ako. At parang wala sa sarili na lumabas ng kwarto. Lumabas ako ng bahay at nakita ko ang tatay ko buhat ng pinsan ko at bayo ko habang nakulupaypay ang ulo at malakas na hilik ang naririnig ko. Namutla ako. Hindi ako nakapagsalita agad pero ang napansin ko ay basa ang shorts ng tatay ko. Nakaihi siya. Ayoko mang aminin pero napaupo ako, nanlumo ako at gusto kong umiyak pero nilingon ko yung nanay ko. Palabas ng bahay, hindi pa masyadong magaling yung nanay ko noon, mahina pa siya. Kaya agad ko siyang ibinalik sa loob ng bahay. At ang sabi ko, Nay, dito ka muna, kami nang bahala sa kanya. Makakasama sa iyo yung masres, okay lang. Dito ka muna. Niyakap ko siya, pero sa isip at puso ko, durog na ako noon. Itinakbo ng kuya at ate ko yung tatay ko sa ospital. Sabi ko susunod ako kasi aantayin ko lang yung auntie ko para may kasama yung nanay. Lumipas ng 15 minutes, tumawag ang number ng ate ko. Sinagot ko agad pero puros hiyaw at hagulgul na lang yung narinig ko. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako papalayo sa bahay at doon ako iyak ng iyak sa sobrang sakit. Bakit? Bakit ngayon pa? Sabi ko, ang daya mo naman, Lord, bakit ang bilis naman? Hindi ko alam pero parang mas patay na ang pakiramdam ko sa sobrang sakit. Una yung kuya ko tapos ngayon yung tatay ko. Sa araw mismo bago yung flight ko. May sumpa ka na ba sa akin, sa amin? Lumapit yung auntie kong pastora at sabi niya, Anak, sinusubok ka lang kasi matatag ka, diba? Sabi ko, Auntie, oo matatag ako pero sobra naman ata to. Paano ng nanay ko, yung mga kapatid ko? Lahat siguro halos ng words of wisdom sinabi na ng auntie ko. At siguro dahil doon, masasabi kong kahit papano gumaan yung pakiramdam ko. Pumunta kami sa punerarya. Ako namili ng higaan ng tatay ko. Light blue na may white. Yung touch nung kabaong. Napakasimple pero feeling ko magugustuhan niya. Pagkabili ko ng kabaong, pumunta ako ng city. Kasama ko yung pinsan ko para kunin yung padala ng ate ko. Pagbalik ko sa funeral, nandun yung tatay ko. Ayaw akong papasukin nung embalsamador kasi bawal daw. Pero hindi ako nagpapigil, nagpumiglas ako. Kahit hawak na ako nung dalawa kong kuya at ate, tumakbo ako, hinawi ko yung kumot na nakatakip sa kanya.
Paghawi ko, andun yung tatay ko. Payapa yung mukha. Parang nakangiti pa nga. Hinawakan ko yung mukha niya at sabi ko, akala ko ba mahal mo ko, tay? Akala ko ba ikaw yung gagawa sa pangarap kong bahay? Di ba ang sabi mo, hihintayin mong makaipon ako para magkaroon na rin ako ng bahay tulad ng mga ate at kuya ko? Pero bakit mo ako iniwan? Nagsisimula pa lang ako sa pangarap, tay, pero bumitaw ka na agad. Niyakap ko siya ng buong buo. Ng maigpit. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa ganung posisyon. Basta, ang maalala ko lang, inaatak na ako ng mga tauhan sa morgue. At walang kasing sakit. At walang katulad ng hapdi sa puso nang mawalan ng ama. Hindi ko alam kung paano mag-move on. Kasi hanggang ngayon umiiyak ako at nasasaktan ako sa tuwing maalala ko sila. Yung mga pangarap namin lahat, andun eh. Pero ang nakakalungkot, hindi sila nakasama sa paglalakbay at pagtupad ng mga pangarap namin. Kaya sana, andito pa kayo para makita ninyo na hindi pa rin ako nagbabago. Pasaway, palatawa, at makulit na anak at kapatid. At kahit ang daming sakit na pinagdaanan ko sa pamilyang to, kayo pa rin ang uuwian ko. Dahil mahal na mahal ko kayo. Ngayon, andito na kaming 5 magkakapatid sa Middle East. Iisang bansa. Kasi ayaw namin maghiwa-hiwalay. Dala namin ang mga pangarap na minsan ibinulong sa kawalan. Ang nanay ko, 3 years nang tumigil sa pag-iinom. Pero ngayon back to normal. Umiyak na lang ako, kadadasal, na sana gabayan siya at sana pahabain pa yung buhay niya. Natupad ko na yung pangarap namin ng tatay ko. Natupad ko na yung pangarap namin ng tatay ko. Na bahay ko na. Bahay ko, yung merong 2nd floor at veranda. At kung nakikinig ngayon yung tatay ko, ito yung gusto kong sabihin sa kanya. Tay, di ba ito yung pangarap nating dalawa? Dito tayo magsashot sa balcony ng merong malamig na alak. Pero wala ka na. At sa panaginip na lang kitang makakasama. Kayo ni Kuya. At kung nasan man kayo ngayon, sana gabayan niyo si nanay. Sana tulungan niyong magbago siya. Muli, ako si Thea. At ito ang aking secret file. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Donna, 25 years old, at nagtatrabaho bilang isang program manager sa isang NGO dito sa Pasay. Sumulat ako kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Baka sakaling mabigyan ninyo ako ng payo. Ganito po kasi. Mag-best friend kami ni Ramil, grade school pa lang kami. Nagsimula yon nang pareho kaming nag-audition para maging member ng choir. Hilig kasi namin ang pagkanta. Swerte naman at biniyayaan kami ng magandang boses. Mahaba ang pinagsamahan namin. Palagi kaming magkasama kapag may practice. Kapag may contest, kami din ang magkadikit. Sa simbahan, magkasama din kaming kumakanta. Ang tibay at ang lalim ng friendship namin talaga. Alam ko naman na simula pa lang, kaibigan lang talaga ang turing sa akin ni Ramil. Hindi magle-level up. Best friend lang talaga. Sana ganun din ako. Pero hindi kasi. Unti-unti akong nahulog sa kanya.
Nagsimula akong mag-imagine ng mga eksena na may espesyal na namamagitan sa aming dalawa. Wala akong pinagsabihan ng tunay na nararamdaman ko. Tinago at kinipkip ko sa kaibuturan ng puso ko. Last week kinontak ako ni Ramil. Masayang masaya siya. Ikakasal na daw siya ngayong taon at hinihiling niya na ako ang kumanta sa kasal niya. Sa December pa naman yung kasal pero sinabihan niya ako na maaga para siguradong available ako at para mapaghandaan ko. Tambalan, parang may sibat na tumurok sa dibdib ko. Masakit. Eto na talaga yun eh. Tinuldukan na ng tadhana yung matagal ng pangarap ng puso ko. Nicole and Diego, umaasa si Ramil na papayag ako. Sino ba naman ang hindi? Mag-best friend kami for the past 15 years. Kaso parang hindi ko kayang itawid. Sa sobrang lungkot ko, baka naman pumiyok ako. Baka mapahugulgul ako habang kumakanta. Yung kasal niya baka magmukhang lamay. Paano ako kakanta kung may parang kung anong nakabara sa lalamunan ko? Ang problema, hindi ko naman maaaring ipaliwanag lahat kay Ramil ito. Ano pong gagawin ko at paano ko siya tatanggihan nang hindi naman siya nasasaktan? Paano ko hihindi nang hindi niya iniisip na binaliwala ko lang ang mahabang panahon ng pagkakaibigan namin? Salamat sa pagbasa ng sulat ko at hihintayin ko ang inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Donna. Donna, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Di kami na. Kami na ang wedding singer mo. Correct. Hello, kailangan namin ng racket ng December. Ano ba? Ito naman sabihin mo kay Ramil, sabi mo, Donna ganito. Hindi ko carry kasi baka maging emotional ako as your best friend. May irereto ko. Yan. Ayan. Oh, di Gusto mo ba? ng sample, Donna? Aha. Anong wedding song? Anong wedding song? Separate lives daw. Nakakaloka. Alam mo, wala naman talagang ibang way para malaman at maintindihan ni Ramil is for you to tell the truth. Tama. Yun lang talaga yun eh. Kasi nag-iisip ako ng mga iba't ibang mga senaryo. Magkakasakit ka on the day. Mas lalong mahirap yun for your best friend kasi kawawa naman siya, mawawalan Correct. siya ng wedding singer. O di naman kaya may nakaschedule na. Pwede yung may nakaschedule na nako. Kaya lang, ang hirap nun, best friend mo yan. Best friend for 15 years, ano pa ba bang hihigit dyan na pwede niyang maintindihan na ay, oo nga, no, hindi ka talaga available, may nakaschedule na. So, ang ending dito, nagsisinungaling ka pa, nagdadagdag ka pa Exactly. ng, di ba? Tinatago mo na nga yung feelings mo, nagsisinungaling ka pa, di ba? So, padagdag ng padagdag yung kasalanan or kung, yung bigat. Nagiging komplikado lahat. Correct. Na meron namang isang way na diretsuhin mo, Yan. medyo mabigat pero one time, big time lang. Correct. Tapos at magkakaroon ka ng peace of mind. At least Yes, nasabi hurt ka, mo, oo. pero magkakaroon ka ng peace of mind. Hindi ka na mag-iisip ng ano bang dadahilan ko, magsisinungaling ka pa. Yan, di ba? Yung Ayan. mga ganong klase mga eklavu. Oo. Hindi So, wala akong there's no other way. Correct. Ika nga. Oo. There's no other way but to tell the truth. Oo. Yun lang talaga yun. Kasi ikaw, Jegs, makakaisip ka ba ng Actually- scenario na magigets? Di ba hindi? Actually, ang naisip ko kaagad, wala nang ibang paraan kundi sabihin mo yung totoo. Correct. Kasi yun din ang magbibigay ng peace of mind sa'yo eh. And the truth will set you free. Yan, oo. Diba? Napaka-basic na ano yan eh. Yan ang problema kasi sa ating mga tao. Kuminsan to save shame. Yan. To save yung ano para maano natin yung feeling ng iba. Correct ka. Intindihin natin yung feelings niya, Oo. yung mga ganyan. So gagawa ka ng
ng paraan na papasikot-sikot na Correct. nagiging komplikado na lahat hanggang sa dulo na wala na. Diba? Dami nang nadadamay. Ganun talaga yun eh. Kapag ka trinay mong takpan na isang kasinungalingan, never ending siya. Oho. Kasi, ano siya eh, it's not the truth. So yun. Of course, para sa amin, ang dali lang namin sabihin. Oo. Sabihin mo na! 15 years mo siyang minahal, sabihin mo na! Di ba? Ang dali-dali lang naman talaga sabihin namin yan. Totoo, it's easier said than done. Pero hindi ka naman siguro lalapit sa amin kung meron ka nang naisip na senaryo Correct. na Oo. pwedeng humindi ka kay Ramil. Actually, maraming pwedeng paraan, pwedeng maraming dahilan. Pero yun nga, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Correct. Magsisinungaling ka, magkakasala ka pa. Tama. Tsaka ang ending talaga dito, hindi siya convincing or ang ending talaga dito wali. Oho. Hindi siya maniniwala at magtatampo pa siya. Correct, ayan. 'Di ba? Magtatampo pa siya. And hopefully by telling the truth, hopefully hindi naman din malito si Ramil. Oho. Sana wala rin siyang feelings for you. Sana kasi I think wala naman kasi naisip niya na magpakasal sa iba kasi, eh. either kasi ang desisyon na gagawin mo, kung aaminin mo kay Ramil na may pagtingin ka kaya hindi mo kaya, or i-deny mo, lalabas pa rin din yun eh. Marami pa rin yung marites. Bakit hindi kaya siya na siguro May baka- something. Yan! Meron sigurong past. Oo, Yan, di ba? so hindi ka pa rin makakaiwas sa mga Correct. ganyan. Bakit wala yung best friend? Naku, ganito na mga Oo. chismisan ng mga ng mga marites habang kumukuha ng lumpia dun sa buffet. Di ba ang eksena nila? Kaya naman pala, feeling ko kaya hindi naman nakarating yung Donna. Oo. Noon pa man, ramdam ko na. Oo, may may pagtingin something na. yan si Donna. Oo. Ang pag-alaman ko nga, muntik na daw. Di ba? So pati ngayon yung mga bisita, sa harip na ikaw lang yung involved, pati ngayon yung mga bisita, gumagawa na rin ng kasalanan kasi nagmamarites na. Di ba? Hindi mo maiiwasan at hindi mo matatakbuhan yung sitwasyon mo na meron ka ngayon. Kaya Correct. might as well, i-face mo na head on. One time, big time, masakit, hindi namin Totoo. sinasabi madali, mahirap. Pero dahil nga best friend mo siya, pag best friend mo naman, open ka naman, Correct, di ba? So, yun talaga din kasi ang problema pag ang best friend is opposite sex. Yun talaga. Nagkakaroon talaga may possibility Oo. din talaga. Hindi naman daw lahat. Kasi kunyari, kami ni Chris Chuper, already kami mag-best friend. Pero 20 years kami together. Pero hindi kami nagkaroon ng parang pagtingin sa isa't isa. Doon ko na-realize na posible kasi talaga yun. Posible may mga ganun eh. Kaya lang, may mga katulad nitong si Donna na na-fall sa best Ayan. friend for 15 years. Ayan. Diba? Meron talaga eh. Diba? Hindi masama yung nararamdaman mo na parang may nakabara sa lalamunan mo. Hindi normal yan lahat kasi mahal mo yung tao eh. Ang importante lang talaga dito is ipaintindi mo ng maigi sa kanya kung bakit. Sa tingin ko, Jegs, pwede rin naman siyang mag-start with baka hindi ako available. Pwede rin namang diretsuhin niya na pwedeng na ito turn down mo kasi hindi ko kaya, magiging emotional ako. Correct, ganon. Hindi ako makakanta. Oo. And then yung pwedeng reason, ganon. pwede mo pang withhold maybe soon. Yes, sabihin ganon. mo. Pwedeng ganon, Jegs. Parang hindi mo naman kailangang i-all out sabihin sa kanya. Oo. It's ideal though na para mas maintindihan niya. Kasi kaya lang malay mo naman yung Ramil, inisip ko kasi kung ako ay isang lalaki, hindi ako masyadong mausisa. 'Di ba? Kung babae ako at tinanggihan mo ko, uusisa ako Yan, eh. totoo. 'Di ba? Pero ganon yung perspective ng lalaki. Oo, ganon eh. Pero nagtry akong maging lalaki kasi dati naman akong lalaki, 'di ba? Babaeng bakla nga ako eh, di ba? So, pwede talaga yung sinabi mo, Jegs, eh. Yun din yung sabay natin naisip na pwedeng mong tanggihan kasi at ang atake mo is because I'll be too emotional. Hindi ko makakanta ng maigi yung mga kanta mo. Baka ako pa yung maging dahilan, baka mapasama o pumangit yung yung wedding mo and it's your important day, ganyan. So, kasi magiging emotional ako. I-real talk mo correct, talaga. diba? At kasi yun naman
talaga eh. Oo, ganun yun naman. yun naman yung sinabi mo sa amin. Oo. Babara yung lawa, Lalamunan yung mo. lalamunan mo, lahat. Hindi ka makakanta na maigi, iiyak ka, di ba? Magiging emotional ka. That's it. Yun Ayan. lang, yun naman yun. Oo. And kung POV ito ng lalaki na hindi naman marites at hindi naman mausisa, Oo. hindi naman yan si... Madali nang maintindihan feeling yan. ko, Oo. feeling ko madaling intindihan na, oo nga no, Oo. o sige, Ayan. ganon, di ba? Pero kung babae yan, if Oo. it was the other way around, ako yan, ganito yun. Oo. Ganon. Ayan. Ang halaga-halaga nitong araw na to. Ano, hindi ka man lang magte-train. Ganon. Ano yung Yun 15 sasabihin years? Ko. Kung ako yun, sasabihin ko, ano yung 15 years? Tapos hindi mo man lang, gets ko, magiging emotional ka. Pero, pwede, kung professional ka talagang singer, you can train for it. That's me being a girl. Na nag-uusisa. So, wag natin munang i-overthink, Donna. You just really gotta tell him the truth na I can't do it because I will be emotional. Hindi ko talaga to magagawa kasi emotional ako. Yun lang, period. Oo. Ganon. Kumbaga, just leave it there. So, yung ganun lang. And then, kung halimbawa, may mga episodes pa siya na gusto tatanungin niyan. Correct. Eh di, kung if the situation calls for it yan, or ito na talaga yung moment na kasi pwede mo ngang hindi pwede ngang joke pa joke eh. Hindi kailangang ang lalim agad na itinago mo talaga sa kaibuturan ng puso mo yung pagnanasa mo para sa kanya. Pwedeng, when the time is right, di ba, masabi mo sa kanya, kasi medyo may feelings ako para sa'yo. Tapos ganun yung tono. Ang hirap kaya. Feeling ko kasi, Jegs, pag ganun yung tono, di ba, sa any conversation, the tone is very important. 'Di ba? Parang katulad ng anong tawag doon, yung background music. Ang background music will set the mood. So kapag ka horror, ise-set niya yung mood natin. Correct. Yun. Parang ganun. 'Di ba? Mga ganyan. So alam kagad nung nanonood na ay may magpapakitang Diablo dito, ganon. So, ganun din sa tono ng pananalita. So, kung ang pagkakasabi mo is, kasi, ano ba yun? May feelings kaya ako para sa'yo. Kakahiya kaya ba? Baka maiyak ako, friend. Diba? Feeling ko it lessens the degree. Versus yung, kusita, kaya kasi, mahal kita. Diba? Feeling ko mabigat yun eh. Oo, totoo. So, doon na tayo sa when the time is right and you have to tell it, kalmahan mo lang. Ayan. Kalmahan mo lang. Kasi for all you know, hindi naman natin alam kung, malay mo, si Ramil, hindi naman overthinker. What you see is what you get. O di okay. Usually kaming mga lalaki. Ganun sa POV, kayo parang, eh. okay, ganun Kasi lang. kayo mga lalaki, halimbawa, may sinabi kami. Kunyari, nagtatalo tayo, may sinabi kami. Ang sasabihin ninyo, okay. Sa amin, hindi pwede. Ganun lang yon. Hindi mo naisip na ito yung mga consequence. Ang daming eklabo. Ang daming eklabo. So baka kasi si Donna, ganyan siya. Kasi you're thinking like a woman. Ganun talaga. Pagka thinking ka like a girl with our hormones and all, may mga emosyon talagang involved. But Donna, we feel you. Oo, Mahirap gets ang naman sitwasyon namin. mo. Correct. Totoo yan. I've never been in that situation though. Na kaya hindi ko din talaga alam kung ano yung eksaktong nararamdaman mo. Pero gets namin. Gets namin na hindi ka pwede basta-bastang pilitin sa isang bagay na alam mong wala ka namang masyadong wala ka namang masyado talagang magagawa. Hindi umiyak. Ayan. Diba? Oo. So we feel you, Donna, and And normal naman din yung nararamdaman mo eh. Nagmamahal ka eh. Ayan, Ganun tama. talaga. Pag nagmamahal ka, nasasaktan ka Correct. talaga. Just be true to yourself na lang. Sabihin mo na hindi mo kaya because Yun lang you yun. will be too emotional. Correct. O, Ganun na lang, yun. ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Oo. Saka na lang natin problemahin yung kapag ka nagtanong siya ng bakit. Oo, yan. Di ko hindi siya nagtanong ng bakit. Di para saan pa nag-usap tayo ng matagal, di ba? Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This